Okay, nandito na naman po ang inyong kinaiinisan, ang inyong kapatid, kaibigan at kausap, ang inyong kaketchup. Ah, Pasensya na po dun sa mga naiinis sa akin kasi ito content ko no? At ito ay aking ipopost doon sa aking FB page, no? Edwin Bagasina Vlog. Doon naman sa aking YouTube channel, no? Biyahe ni Kaketchup. Doon po, nagpo-post po ako doon. Okay. Magkano ba ang sweldo ng Senate Sergeant at Arms, no? Sa loob ng isang taon, na sweldo ng isang Senate Sergeant at Arms ay mahigit 2 milyong piso. At ang kanyang kada buwan ay lumalabas ay sumisweldo siya ng almost 100,000 pesos, no? Mahigit 100,000 pesos, 120,000 pesos monthly. Yan, hindi pa po kasama doon yung mga yung mga incentives, other incentives, no? Mga abot-abot. Yan. Kasi kaya ako lang naman ito tinatakel kasi yung Senate Sergeant at Arms, Plaska ang pangalan, General, no? Galing ito sa mga opisina ng mga operational office ng krami. Siyempre, ang rango nito, general ito, nasa magandang posisyon nito, no? Maaari Directorate for Operation, no? Doon ito naka-assign, no? At sa opisinang napuntahan niya, siguro naman nagbabasa ito ng Police Operation Manual. Yung Police Operation Manual na yan yung guidelines ng ating mga kapulisan, no? Nung panahon namin, bago kami graduate, pagpasok pa lang namin sa training school diyan sa Camp Castañeda, Silang Cavite, panahong 1993, kasi galing ako sa Special Action Force Class 1 1993, diyan po ako galing. Ay nung binigyan na po kami ng mga plastic envelope kung saan isa po na nandoon yan yung Police Operational Procedure Manual, at yan po ay palagi pong nire-revise, no? Kasi hindi pa tapos yan, nire-review yan kasi yung unang PNP Operational Manual binasa po ng isang classmate namin na nag-aaral ng law. Sabi niya marami daw mali. Kaya no wonder, normal na may mga revision, no? Merong 2005 revised Police Operational Manual. Nag-retired po ako 2018, 2026 na po ngayon. Malamang po may mga pagbabago pa rin po dyan. Ang naging sistema, itong Sergeant at Arms, no, ay sinuspinde ng 6 na buwan ni Ombudsman Remulla. Sinuspindi po ito. Bakit ito sinuspindi? Kasi sumunod sa illegal order. Kasi illegal order po yung ginawa nilang drama. Kaya nga sinabing drama kasi nga hindi naaayon sa batas, sa legal order. Hindi siya legal order kundi illegal order. Gumawa sila ng sabi nga ni Trillanes, stage. Nung tiningnan ko yung meaning ng stage, ito'y palabas, no? Drama, no? Kunwari. Pero totoong aksyon. Tiningnan ko yung may mga video nagpaputok at tumama doon sa salamin. Yung mga tamad ng bala doon sa salamin, hindi pala yun. Hindi pala ang may-ari pala nun ay ang GSIS management. GSIS building po pala yun, no? At nasoko na po yun. Malamang po nagkandak na po ang ating crime lab, yung scene of the crime operation office, ng kanilang tinatawag na ballistic examination.
At kung lumalabas na yung mga bala o basyo na tumama doon na na-recover ng ating SOCO ay galing din lang sa iisang barel, ano po yan, patunay lang po yan na talagang ito'y drama, no? Kahit naman si Trillanes, sabi niya drama lang yan, stage daw. No? Ngayon, nasuspindi na ito 6 na buwan. Hindi ito tatanggap ng kanyang mga sweldo, ng kanyang insentibo, bonuses, allowances, kasama yun ang laki pala, no? Hindi ito tatanggap. Sabi naman ni nung kanyang amo, si Alan Peter Cayetano, nakauupong Senate President din, na gumawa kaagad ng drama-dramahan diyan sa Senado, dapat daw si Matibag daw, yung NBI director, ang dapat na masuspinde, hindi yung Senate Sergeant at Arms, no? Kasi ganito mga kaketchup, kapatid, kaibigan at kausap. Ang NBI, friendly force po yan. Kung nagbabasa ka ng PNP Operational Manual, hindi mo kailangang i-warningan shot yan. Hindi ka pwedeng sa mga friendly force ng yang kagaya niyan, ng NBI, na nandiyan dyan sa GSIS building. At authorized naman sila kasi nagpalabas yung mismong management ng GSIS, yung pinaka-head ng GSIS, na nagre-request na dapat daw meron daw NBI agent doon sa area para i-secure yung kanilang building. Kasi nga siguro napansin ng head ng GSIS na magulo doon sa kabilang building. Kasi yung Senate building na yan, nagre-renta lang naman ng Senado diyan sa GSIS no, wala naman kasi silang sariling building. At dapat daw ayan, napatunayan na authorized talaga, dapat daw nandoon sila. At yung mga NBI agent na nandiyan dyan sa GSIS, may kasamang media. Nakita ko rin yung isang parang tiga Channel 7 yun isa din yung pwedeng imbitahan yun kasi magsasagawa yata ng investigasyon o Senate hearing diyan sa Senado. Tiyak lutong Macau yan. Yung isang media doon, pwede magpatunay na nandoon ng NBI agent. Pwede niyang sabihin na pinapaputukan ng mga NBI agent. Bakit mapuputukan ng mga NBI agent? Friendly force yan, kaibigan yan. Kasama nyo yan sa isang adhikain. Peace and order, no? Kasama nyo yan. Isa din ng pareho lang kayo ng ipinaglalaban yan. Ipagtanggol ang bansa at ang kapayapaan at supilin ang mga kriminal na gumagawa ng kaguluhan sa ating bansa. Friendly force yan. Bakit mo babarilin? Ayan ang nangyari. At ito naman si Cayetano, sabi niya, dapat daw ang suspindihin si Matibag. Naku po, ang ombudsman, separate office po yan. Hindi mo yan sakop. Sabi nga ni Boying Rimulya, si ombudsman, sinususpindi niya ng ombudsman yung Senate Sergeant at Arms ng 6 na buwan. Yan po ang epekto niyan. Kasi itong si Sergeant at Arms kasi sunod na sunod sa illegal order. Dapat hindi ka sumusunod at dapat niyan, sabi sa akin, paano yan pag hindi sumunod yan, pag-iinitan yan? Okay lang, ako nga, hindi ako sumunod sa mali Alam niyo kung saan ako dinala? Hindi naman ako tinanggal sa pulis. Dinala ako dun sa Mindanao. No? Actually, dun talaga kami inassign, pero ayoko dun Dinala kami dun sa Mindanao. Nung nakabalik naman ako dito sa Metro Manila, dito sa Cambagon Diwa, kung saan nandoon ang brigade, yung sub-command ngayon, ang tawag sub-command dati sub-brigade Nung nandiyan na ako sa tuwan-tuwa ako kasi makakasama ko ng pamilya ko. Aba, merong illegal order ulit. Hindi ako sumunod. Alam niyo kung saan ako dinala. Doon sa lugar ng mga NPA. Doon sa Mauban, Quezon. Yan. Okay lang yun sa akin. No? Hindi naman ako pinabayaan ng Panginoon. Buhay pa rin ako no?
Yung Senate Sergeant at Arms na pinalitan na itong bago ngayon ah, ano nag-resign, umayaw na, no? Hindi siya nang hinayang dun sa sweldo na kanyang kikitain, no? Sa mga bonuses and allowances, di siya nang hinayang, umayaw na siya. Bakit? Kasi ang gulo na dyan sa Senado, ang dami mong boss dyan. Ako bilang pulis dati, sa lahat ng ayoko, isa lang ang kinikilala kong susundan kong utos, yung aking hepe. Pero sa isang opisina na lahat ang nandiyan dyan, mga senador, puro boss yan Ang dami niyan, yan ang mag-uutos sa iyo. Ang daming utos niyan kasi maraming boss, ilang senador yan. Yan, ayoko ng ganyan. Iyan ang isa sa kailangan isipin ng mga magiging sergeant at arms. Gawin nila yung tama yung kanilang trabaho. Meron naman silang diyan parameter, meron silang mga rules diyan. Kaya nga meron kayong opisina, ibig sabihin, Office of the Senate Sergeant at Arms, meron kayong guidelines bilang kawani ng sa Office of the Sergeant at Arms ng Senado. Bakit mo babarilin ng NBI? NPA ka ba? Ayan tuloy. Kasi nga, mali nga yung inutos sa'yo, pero sinunod mo. Sablay. Yan lang po masasabi ko, mga kapatid, kaibigan at kausap. Salamat sa Diyos.